Excited siya sa pasulubong mo. Kasi alam niya, pag dumating ka, hindi mo siya papaluin. Hindi mo siya paparusahan, kundi meron kang gantimpala, meron kang pasalubong sa Kanya. Pagbalik po ng Panginoon, dalawa lang ang dala niya. It's either judgment, punishment for us, or a reward. Matatakot po tayong bumalik ang Diyos, si Kristo, kung tayo ay paparusahan lamang niya. Pero kung si Kristo ay babalik, dahil tayo ay Kanyang pararangalan, matutuwa ka sa Kanyang pagbabalik. Katulad po ng parable of the steward. Merong 3 tao na binigyan ng amo. Magbabakasyon yung amo. Aalis siya. Ikaw, 10. Ikaw, bigyan ka ng 20. Bigyan ka ng 50. Bigyan ka ng 100. Kung yung 10, yung 50 at yung 100 ay iyong ginamit at lumago dahil ipinagkatiwala sa iyo, pagbalik ng iyong amo, matatakot ka? Hindi. Pero kung walang naging pakinabang sa iyo, hindi mo ginamit yung pinagkatiwala sa iyo, matatakot ka kasi magsusulit ka. Sabi sa John 17:24, Ama, sila ay ibinigay mo sa akin at nais kong makasama sila. Saan? Sabi ng Panginoong si Kristo, sa kinaroroonan ko upang makita nila ang karangalang ibinigay mo sa akin sapagkat minahal mo ako bago pa nilikha ang daigdig. Ano ibig sabihin nito? Bago po namatay si Kristo, sabi ng Panginoon, sabi ng mga disipulo, nagpapaalam na siya Panginoon, saan po kayo pupunta at hindi namin alam kung saan kayo pupunta? Ang sabi ng Panginoon ganito, ako ay aalis pansamantala. Pupunta ako sa bahay ng aking ama, doon ay maraming silid at ipaghahanda ko kayo. When Jesus returned, doon lang magaganap ang alin, yung katuparan ng lahat ng pangako ni Kristo sa atin. Una, magaganap yung tunay na kaligtasan. Ano ibig sabihin? Kasi aalisin niya tayo dito sa mundo. Aalisin niya tayo sa lugar na kung saan punong-puno ng kasalanan upang mabuhay sa isang lugar na walang kasalanan sa Kanyang kaharian. Doon maghahari ang Diyos sapagkat wala na ang kasalanan. Mabubuhay tayo sa isang lugar, sa isang buhay na wala ng pag-iyak, wala ng pagtangis, pawang kaligayahan lamang. Hindi ka na malulungkot sa piling at sa harap ng Panginoon. Yung lahat ng dusa rito sa lupa, mawawala na sa buhay natin. Yan ang nais ng Diyos. Kung paanong pinarangalan ng Diyos Ama, ang Diyos Anak na si Kristo, pararangalan ka rin dahil nagtiwala ka sa Kanya. Ibinigay mo ang buhay mo sa Kanya. Sa Efesos 5:27, ganito ang sinabi, ginawa niya tayo upang ang iglesia ay maiharap niya sa Kanyang sarili bilang isang maluwalhating iglesia na walang anumang dungis, ni kulubot man, o upang ito ay maging banal at walang kapintasan. Ano po yung iglesia? Ang iglesia hindi po yung 4 na haligi ng building na ito. Ang iglesia ay ikaw. Ikaw na tumanggap kay Kristo bilang mananampalataya. Kung ikaw ay tinubos ni Kristo, bahagi ka ng iglesia. Ano sabi rito? Ginawa niya ito upang alin? Ang Kanyang iglesia ay maluwalhating maiharap ng walang anumang dungis. Sa Bible po, if you read, Jesus is like a groom and church is like a bride. Ibig sabihin, si Kristo ay isang lalaking ikakasal at ang iglesia, tayo, na nananampalataya kay Kristo sa Kanyang kamatayan at tinanggap siya bilang tagapagligtas, tayo ay katulad ng isang babaeng ikakasal. Siyempre, kung ikakasal ka, kasi hindi na nga uso ngayon, nung unang panahon, alam natin, pag ikinasal ka, kailangan ikaw ay birhen. Hindi ka pwedeng humarap sa dambana ng Diyos na ikaw ay hindi na birhen. Pero ngayon, hindi na ganun katotoo. Pero sa standard ng Diyos, that's why kinakailangan mo nang linisin tayo sa lahat ng uri ng kasalanan upang sa pagharap natin sa Kanya, sa Kanyang pagbabalik, ang iglesia na ito ay wala ng kasalanan. Kaya hindi tayo pwede mamuhay dito sa iglesia na ito na tayo namumuhay sa kasalanan. Bakit? Kasi hindi tayo tatanggapin ng Diyos kung tayo may dungis. Kaya ito ang purpose ng Diyos sa buhay natin sa church. Church is the place where we can cleanse ourselves, where we can cleanse our life. Dito tuturuan tayo paano susunod sa salita ng Diyos upang tayo mamuhay ng tama, upang tayo makalayo saan? Sa kasalanan na nagbibigay ng dungis sa ating puso at kaluluwa. Kaya hindi natin pwedeng yung iglesia na ito na nililinis ng dugo ni Kristo ay dudumihan natin. Gawa ng ating pansariling kagustuhan. Yan ang nais ng Diyos. Hindi tatanggapin ng Diyos ang isang nagmimistulang iglesia subalit namumuhay sa kasalanan. Hindi tayo tatanggapin doon. Kaya magkaroon tayo ng takot sa pagbabalik ng Panginoon. Are you excited? Maybe not. Or maybe yes. It depends on how you please God. One day, Jesus will come. Dalawa lang po ang pwedeng mangyari sa buhay natin. Ano yun? Pwedeng dumating si Kristo, pumanaw na tayo.
Pwedeng dumating si Kristo, nabuhay pa tayo. The only question is, handa ka ba sa pagbabalik ni Kristo? Ano ba ang nasa puso mo? Takot o kasiyahan? Naalala ko yung mga kwento ng mga EPS na lalaki. Nagpapadala ng pera sa kanilang mga asawa. Sa panahon na kailang pagtatrabaho, padala. Para sa iyo, para sa nanay mo, ito, savings natin to, itabi mo yan, 3 years, 4 years, 5 years, uuwi na yung lalaki. Tingin nyo ano yung damdamin ng babae kung yung pera na yan ginasta niya. Hindi niya ginawa, hindi niya sinave. Matatakot siya sa pag-uwi ng kanyang asawa. Pero kung yung babae ito naging tapat sa kanyang asawa, sa plano nilang dalawa, sinave niya yung pera niya, matutuwa siya sa pagbabalik ng asawa niya? Yes, there's no fear anymore. Bakit? Naging tapat siya. Ganun din po yung damdamin natin. We have fear in the sight of God, in the return of Christ, if we are not faithful to Him. Alam niyo, maraming Kristiyano, takot mamatay. Maraming Kristiyano, takot na bumalik si Kristo. Bakit? Ngayon sila'y namumuhay sa kasalanan. Alam nila na sila ay hindi karapat-dapat sa harap ng Diyos. That is the only fear that I have in my life right now. Na pag dumating ang Panginoon, Lord, dawa, sana yung buhay ko ay maging karapat-dapat sa iyong harapan. Kasi masasayang ang lahat ng taon na ipinaglingkod ko sa iyo. Kung ang buhay ko na ito, kung ang aking kaluluwa sa iyong pagbalik, hindi mo ako tatanggapin kapagkat ako'y namuhay ng hindi tapat sa iyo. Kapagkat ako'y merong kasalanang ginagawa sa buhay ko. Takot po ang nasa aking puso. Kaya naman ako'y nagsisikap. Nagsisikap gawin ang tama, sumunod sa salita ng Diyos. Kilalanin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. At isuko ko ang buhay ko sa Kanya upang siya yung mag-control sa buhay ko, upang yung mga bagay na hindi ko kayang tanggihan, yung mga bagay na hindi ko kayang layuan, yung mga kasalanan na hindi ko kayang alisin sa buhay ko, ay siya yung mag-aalis sa buhay ko. Yung kapangyarihan ng Diyos sa mag-aalis sa buhay ko, sapagat hindi ko kaya. Lahat po tayo ganyan. That's why we need Christ in our life. We need the power of Christ. Ang sabi nga ni Pablo, in Philippians 4:16, I can do all things through Christ who strengthened me. Magagawa ko ang lahat ng bagay kay Kristo na nagpapalakas sa akin. Anong bagay ang hindi mo magawa ngayon? Dahil mahina ka. Then you need Christ. You need the strength of Christ para magawa mo isang bagay. Para maitama mo ang isang mali. Para maituwid mo ang isang baluktot na pamumuhay. You need Christ in your life. Without Christ, you cannot do anything. Huwag po natin ipagmalaki kung anumang meron tayo ngayon, anumang bagay na pinapahalaga natin, nag-i-enjoy tayo. Maybe our enjoyment will turn to mourning. Mabuti na ngayon pa lang tayo umiiyak, tumatangis tayo sa kasalanan natin upang sa pagdating ni Kristo, maluwalhati tayo, kasiyahan ang ating tatanggapin. Kesa sa ngayon tayo nagdidiwang, nagsasaya tayo sa kasalanan, pero pagdating ni Kristo, pagtangis na walang hanggan na aabutin ng ating mga kaluluwa, mga kapatid. Nawa sa umaga na ito, muli kong i-challenge ang bawat isa. When you go home, please read your Bible. Bring God with you in your word, in your room, and pray and read the Bible. Dito po tayo huhusgahan ng Diyos sa salitaan niya. Huwag niyo pong i-please ang pastor. Huwag niyo i-please ang inyong asawa, ang mga tao. I-please niyo si Kristo sapagkat si Kristo ang kaligtasan natin. Amen? Shall we pray? Dakilang Diyos, salamat Panginoon sa iyong salita sa umaga na ito. Tulutan niyo nawa Panginoon sa umaga na ito ang bawat isa sa amin na nakarinig ng iyong salita. Hindi ang pastor, Panginoon, ang kilang pinakinggan, kundi ang iyong salita na aming binasa. Nawa maging totoo si Kristo sa aming buhay. Maging totoo yung kaligtasan na ipinangako ni Kristo. Yung kamatayan ni Kristo maging totoo sa amin. Kaya pwede namin panghawakan ang walang hanggang pangako mo, dakilang Diyos, sa kamatayan ni Kristo. Nawa Panginoon, makita namin yung aming sarili na binibigyan ng kaluguran si Kristo sa aming buhay. Nawa makita namin, Panginoon, yung kamanghaan, Panginoon, ng iyong pagka-Diyos, ng iyong pagkatao, dakilang Diyos. Makita namin ito, Panginoon. At lalo't higit, dakilang Diyos, nawa sa aming mga puso. Dumating ka man, Panginoon, na kami ay buhay. Dumating ka man, Panginoon, na kami ay pumanaw na, dakilang Diyos. Ay meron kaming taglay na kagalakan, kasiyahan na makita kang muli. Hindi takot sapagkat hindi kaparusahan ang ibibigay mo sa amin, kundi gantimpala ng katapatan. Aking panalangin, Panginoong Diyos, ang mga kapatid na ito. Gisingin mo sila, Panginoon, sa katotohanan.
Imulat niyo, Panginoon, ang kailangang puso't isipan sa iyong salita upang pawang ang katotohanan lamang ng iyong salita ang kanilang panghawakan, upang kami, ang bawat isa rito bilang isang iglesia mo, ay makapamuhay ayon sa iyong salita. Pagpalain niyo, Panginoon, ang buhay ng mga kapatid na ito na nagbigay ng oras sa iyo, upang ang iyong salita mo ay kailang marinig. Nawa ang salita na ito ay magbunga ng pagkaunawa, at ang pagkaunawa na ito, Panginoon, ay magbigay, Panginoon, sa amin ng pagkapalang walang hanggan. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Ito ang aming panalangin. Amen. Palakpak mo natin ang Panginoon.